sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchita. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, Espiritong banal dumaratal sa tuwina. Hindi kailanman nagmaliw ang lakas niya, patuloy ang kaloob sa mga anak niya. Liwanag na dulot niya ay walang kamatayan, nagsisilbing tanglaw sa lahat ng katauhan. Kaya't ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, patuloy ang mithiin na amang magbigay na siyang magbahagi sa buhay ninuman upang maturo at makaturo ng marapat sa kanyang mga anak. Mga minamahal, kung walang banal na espiritu, ano kaya ang tao? Ano ang banal na espiritu? Ang banal na espiritu nagdaratal sa isip at damdamin mo na kahit di mo kaano-ano kinaawat kinahabagan mo. May nakita kang kapwa-tao, ang tingin mo sa kanya'y kaawa-awa ito. Hindi mo siya mapagtawanan sa kanyang kalalagayan, kundi nahahabagkat naaawa na di mo man kilala, gusto mong bigyan. Ano ang masamang espiritu? Kamag-anak mo na gusto mo pang lamangan. Kamag-anak mo man, hindi mo tulungan. Kamag-anak mo man, pinagmamalakihan. Kamag-anak mo at kadugo mo, gusto mo pang talunin, gusto mong talunan. Mga minamahal, yan ang masamang espiritu. Subalit ang mabuting espiritu, ang taglay nito, pagmamahal, kaya nga tinuran, pag-ibig. Paano sasabihin ng taong may pag-ibig, hindi naman siya inaano ng kapwa niya, inggit na inggit siya. Ang inggit ay sa demonyo, hindi sa Diyos Espiritu. Ang selos ay hindi rin sa kanya, sapagkat ang selos ay sa demonyo. Nagseselos ka, wala ka namang pinagseselos, hindi ba kay sama ng ugali mo? Naiinggit ka, wala ka naman dapat ikainggit, hindi ba masama ugali mo? Masamang espiritu na sa iyo. Subalit kung mabuti ginagawa ng kapwa mo, tuwang-tuwa ka, siyang-siya ka, iyon, banal na espiritu yun. Kaya nga susuriin dapat kung ano pumapasok sa tao, kung anong pinagahari at nagahari sa kanya. Kapag nakita mo yung kapwa mo, kay tagal na kay hirap ng buhay nila, isang araw nakita mo na bago, tuwang-tuwa ka, sapagkat ang banal na espiritu ang nasa iyo. Dahil kinasiya mo ang makita ang kapwa mong nabago ang takbo ng buhay niya, ano ang masamang espiritu? Nang makita mong mabago ang takbo ng buhay ng kapwa mo, pinag-isip-isip mo pa kung ano, saan at nagmula ang mga pera nila. Wala naman silang sinasabi sa iyo at hindi mo naman sila pinakikialaman din sa isip mo para sa iyo. Subalit nakikialam ka dahil kinukwento mo, chinichit sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Yan ang masamang espiritu. Kaya nga kung walang mabuting espiritu, paano na ang tao? At yung taong nagsasabing walang banal na espiritu, nakakatakot siyang pakisamahan. Sapagkat masama ugali niya, sigurado iyan. Buhay ba ang Ama? Dahil ang masamang espiritu makasarili. Makasarili. Ayaw niyang nalalamangan. Ayaw niyang magpalamang. Ngunit ugali niyang manlamang. Yan ang masamang espiritu. Subalit ang mabuting espiritu, natatakot siyang manloko. Natatakot siyang makaloko. Natatakot siyang manira. Ayaw niyang makasira. Ang gusto niya makabuo.
at makapagbigay mabuti sa kapwa. Yan ang banal na espiritu. Subalit, kapag ang ginagawa, nananahimik ang kapwa, tingin ng tingin, para kunwari walang tinitingnan, suri ng suri, kunwari di nasusuri. Pero ang isip at ang pag-iisip, bulok. Yon ang masamang espiritu. Nasaan ang pagtingin mo sa Diyos mo? Nasaan ang Panginoon ka ng Panginoon? Kung ang ugali mo'y masama naman ito, ano ang kabutihang nagawa mo sa kapwa mo? Kung hindi ka man nga umiimik, wala ka namang binibigay na maganda, wala ka pa rin nagawang mabuti. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung imik ka ng imik at ang iniimik mo'y ginagawa mo naman at sinasabuhay mo, mabuting espiritu yon. Subalit kung inalam mo lahat ang istorya ng Biblia, binasa mo lahat, huwag kang mainggit, huwag kang magselos, ginagawa mo naman, masamang espiritu na sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, hindi ako nagagalit. At di ako nagagalit. Hindi ako manggagalit. Matwid lang at totoo tinuturan ko. Sapagkat ang mabuting espiritu, walang gusto ito, kundi magkasiyahan ang mga tao. Ang mabuting espiritu, walang gusto, kundi magkaisa ang mga tao. Ang mabuting espiritu, banal na espiritu, walang gusto, kundi magmahalan ang mga tao. Ang masamang espiritu, pag may nakikitang maganda samahan, sinisira ito. Ang masamang espiritu, kapag nakakita sa kapwa niya ng gusto niya at wala siya, naiinggit siya. Ang masamang espiritu, kung anong makita sa kapwa niya, gaya-gaya siya. Ang mabuting espiritu, kahit sandamu ka lang meron ka, wala siyang pakialam sa'yo. Sapagkat ang alam niya, masaya siya sa buhay niya. Yan ang banal na espiritu, di nakikialam ng kahit kaninong buhay ng may buhay. Sapagkat ang mabuting espiritu, kapag taglay ng tao, nagmamahalan ng bawat nagkakaisa. Mga minamahal, yan ang banal at mabuting espiritu. Subalit ang masamang espiritu, hindi ka man inaano ng kapwa mo, ba't ba inis na inis ka? Wala namang napipinsala sa ginagawa sa'yo, ginagawa sa kapwa-tao nila, mabuti naman ang ginagawa, ba't ba naiinggit ka? Yun, suriin ninyo kung anong espiritu meron kayo. Madaling matutunan, madaling masuri. Sa oras ba na ito? Sabi ng isip mo, masamang espiritu na sa'yo. Subalit, sa oras bang ito, tuwang-tuwa ka sa mabuting sinasabi ko, mabuti nasa sayo. Sapagkat natatanggap mo ang mabuti. Dahil mabuti ang nasa isip mo, dahil mabuti nasa puso mo. Subalit kung kinokontra ng masamang espiritong nasa iyo, kontrabida ka sa mundong ito. Dahil wala namang ginagawa sa iyong kapwa mo, nagsisikap magpakabuti, ba't wala ka nang ginawa kundi inalamang kung sino? Alamin mo sarili mo kung nasaan ka na ba. At kapag nalaman mo kung nasaan ka na, magpasalamat ka kung nasa Ama ka. Ngunit kung nasa demonyo ka ba, magising ka. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang banal na espiritu nagpapatapang sa katotohanan. Subalit ang masamang espiritu nagpapaduwag sa katotohanan. Sapagkat takot niyang ipaglaban ang hindi niya alam. Ngunit kapag alam mo, ipaglalaban mo. Kaya, ang banal na espiritu, kahit saan ka magtungo, nakatitig ka sa kapwa mo, hindi ka natatakot sapagkat alam mo, matwid ang Diyos mo. Ngunit ang masamang espiritu, kunwari mabuti, pag nakaharap sa kapwa-tao, pangiti-ngiti, pagtalikod. Yan ang masamang espiritu, kasi huwad, mapagpaimbabaw. Yan ang masamang espiritu, mapagpaimbabaw. Mapagkunwari, huwad, ang mabuting espiritu, makatotohanan, totoo, tapat, kahit saan, kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Kaya, sumuri kayo ngayon. Kapag masaya kayo, nasa banal kayong espiritu. Kapag naiinis kayo, masamang espiritu yan. Nang iinis ba ang Diyos? Nang gagalit ba siya? Nang uuto ba siya?
Mauuto mo ba siya? Nanloloko ba siya? Maloloko mo ba siya? Hindi. Ang masamang espiritu, ang manloloko, nang gagalit at nang uuyam. Subalit, ang mabuting espiritu, nagmamahal, naaawa, nahahabag, tumutulong, dumadamay, tumatanglaw, nagbibigay ng mabuti, hindi ng masama. Magsuri kayo ngayon. Kung kayo'y makakasuri at may pang-uri, baka ang pang-uri nyo'y mata, hindi nyo makikita siya. Uriin nyo, suriin nyo, damdamin nyo, makikilala nyo kung anong espiritu meron kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano pa ang gawang masamang espiritu? Kunwari, pagkaharap yung kapwa, mabait-mabait. Nako, oo nga, kinukuha lang pala yung opinyon ng kapwa niya. At pag nakakuha na ng opinyon ng kapwa niya, ibabalik doon sa kanyang kakampi. Siniraan na. Yan, masamang espiritu, kampo ng demonyo. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at totoo kahit kanino, kaya ang may pandinig ay nakarinig. Walang nanggagalit, walang galit, at walang magagalit, sapagkat ang mabuting espiritu hindi nagagalit. Natutuwa sa matuwid, sa tama, subalit kumakalos at nagtatapos. Buhay ba ang Ama? Kaya ang banal na espiritu hindi nagpapalinlang, hindi nagpapaloko. Ngunit ang tao na mabuti, di baling naloko, wag lang manloloko, may ganti ang Ama. Sa manloloko, may gantimpala sa naloko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, maloob, nawa sa isip at damdamin nyo ang nasa katotohanan at katotohanan mula sa Ama. Sa gayon, makikilala nyo kung sino siya at ano siya, pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ang masamang espiritu, nakikialam, hindi naman kanya. Oy, ba't mo kasinakop yan? Mabuti pa sa may-ari. Walang pakialam yung may-ari. Siya, hindi naman niya kaano-ano. Yung may-ari, dahil naiinggit, baka madehado. Sasabihin, ba't sinakop mo yan? Ano sinakop? Mananakop ba't sasakop ba yung totoong tao? Ang totoong tao, hindi man lilinlang ng kapwa-tao at hindi mga agaw ng di kanya. Subalit, ang hindi totoo, kahit hindi kanya, sabi niya kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Yan ang espiritu, yan ang banal na espiritu. Nang dahil may misa po ngayon, ang sabi ko kanina ay, Panginoon, ano po ba ang pahayag mo ngayon at ipapahayag mo? Exactly, eksakto. Pag upo ko roon, pinakinggan ko pahayag niya, ang wika ng Espiritu, susugan mo yan. Ngunit hindi ikaw, ibubuka mo lang ang bibig mo, idaratal ko tuturan mo. Paano mo yung pag-aaralan pagda kami memoryahin mo? At pagkatapos bibigkitsin mo at bibitawan sa kapwa mo, ano ka? Mapakagaling at matalino, mangmang itong taong ito. Aminado, di bali ng mangmang, wag lang tuso. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sabi nga, maraming tusong naparusahan at mapaparusahan, subalit ang isang mangmang na walang alam sa kasalanan, maliligtas ang kaluluwa at katawan niyan. Kaya, huwag kayong mahiya, kayong mga mangmang. Huwag kayong lumuha, kayong mga tanga. Kahit anong sabihin ng kapwa nyo, mangmang tanga, bobo. Sapagkat, di baling mangmang ka sa sanlibutan, matalino ka lamang sa kaharian ng Ama. Kaysa matalino ka sa lupa, mangmang ka sa kanyang pagpapala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos?
Tapat po ba ang Diyos? Huwag kayong makipaglaban. Huwag kayong makipagtalo. Pabayaan nyo sila kung anong gusto nila, kung anong alam nila. Ang mahalaga, ang Ama, kakampi ng bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Kumbaga sa manhid na po ako. Ilang taon na ang gawain ito, maglalabing-6 na taon na. Mula sa simula, ganyan na yung tao. Nanuri na, sumuri pa, nanghusga na, kumutya pa, ano pa ang wala? Nangyari na yan, natupad na yan, at ulit-ulit na lang nangyayari at nagaganap. Kumbaga sa ano'y bantad ka na. Sabi nga ng matatanda, banakala na eka. Hindi niya na eka nararamdaman kasi eka kumapal na balat. Yan. Di baling kumapal ang balat mo sa pagkamanhid sa totoo para hindi ka magkasala sa kapwa mo kaysa doon sa kumapal ang mukha mo sa kawalang hiyan mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, hindi baling makapalang mukha ninyo sa katotohanan kaysa kumapal ang mukha mo sa kawalang hiyaan. May katapusan din ang lahat ng iyan. Sapagkat walang taong nabubuhay sa buong panahon, ngunit may Diyos na buhay, buong panahoy buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, kung matwid at totoo ang ginagawa nyo, wala kayong dapat ikatigatig, ikabahala ng puso nyo. Kung totoo mga sinasabi nyo, wala kayong aalalahanin, baka sitahin kayo. Ngunit kung sinungaling ka, abay hinda mo sarili mo, mabagabag ka, sapagkat isang araw, ang Diyos ang kakampi ng mga totoo, ikaw kalaban mo siya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, walang banal, walang matwid na tao, subalit, walang makasalanan na di magbabago. Kapag kinilala at natuto, kinilala ang Ama, natuto sa aral niya. Anong silbi ng tuturuan ka ng mabuti kung pagdakay wala ka namang natutunan? Anong silbi ng binabasa mong banal na aklat? Magbasa kayo sa unang tipan hanggang bagong tipan, wag lamang bagong tipan, para mabaybay nyo ang lahat. Ngunit hindi na kailangang ito'y memoryahin at pag-aralan yung todo-todo pagkatapos walang gawa kayo. Ang mahalaga, ilan lamang kabanata at katagang alam nyo naman ang masama at mabuti sa kapwa nyo. Sapagkat yun ang pinakamahalaga, huwag kang gumawa ng masama kahit kanino. Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Hatol ka ng hatol sa kapwa mo, hahatulan ka rin ng Ama. Sapagkat kung anong hinatol mo, siyang hatol din sa iyo. Buhay bang Ama? Maliwanag na nakatalayan sa banal na aklat. Kung dalubhasa kayo, basahin nyo ito, tanapin nyo. Dalubhasa kayo sa Biblia. Ngunit siya po kuntsing hindi dalubhasa, kaya hindi na may tutukoy kung saan dako yan. Hanapin ninyo kayong dalubhasa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Di po ako galit ha. At lalo akong walang dapat ikagalit. Kaya lamang po ako rin nagtatanong sa Panginoon Pag nangungusap, Panginoon, ba't po ba dinadalas-dalas mo at bakit po ba kayo bilis? Yan ang patutong di mo minemorya. Sapagkat dire-diretso, hindi ka mapapatlangan. Buka ka ng bibig mo, datal ako ng datal sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kapag minemorya mo lang, kung isa ka nang malilimutin, di mo na alam lahat yan. Ngunit kapag di mo minemorya at di sariling talino mo, pag dinatal ng Ama sa iyo, alam mo lahat yan. Buhay ba ang Ama? Ngunit, pinaalam niya sa iyo, hindi para magyabang ka't magmagaling sa kapwa mo, kundi pinaalam niya sa iyo para pag-aralan mo sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang lahat ng natuto, matututo para sa Ama kung ang natutunan nila ay siya. Ngunit kung ang natutunan mo ay kung paano ka manloko ng kapwa mo, bihasa ka na diyan, wala ka ng pakiramdam. Kahit ang kapwa mo, iiyak-iyak, baliwala lang sa'yo. Ngunit laging tandaan, kung anong niluha ng kapwa mo dahil sa sakit ng loob na ginawa mo, may gaganti sa kanya. Hindi siya, dahil wala siyang laban. Ngunit ang di mo nakikita, pwedeng gumanti kahit anong oras, anong araw, anong gabi.
Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan sapagkat ang mga nasa katotohanan at banal na espiritu, hindi marunong gumanti, hindi marunong gaganti, sapagkat baliwala sa kanila ang siraan sila, ang hatulan, pagtawanan, husgahan, paratangan, sapagkat hindi sila nasasaktan. Kaya nga, nasa banal na espiritu na ba kayo? Di kayo masasaktan. Subalit, huwag niyong kahiyaang ipaglaban ng katotohanan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, napakaliwanag naman po ng nakasaad dito eh. Kung anong ginawa mo, siyang ganti sa'yo ng Diyos. Mga sinasabi mo sa kapwa mo tao. Eh bakit ka matatakot, mag-aalala? Ano? Alam pinagkaiba sa, halimbawa, negosyante ka. Pag isa kang tunay na negosyante, hindi ka inggitera sa kapwa mo. Dahil, alam mo, pare-pares kayong gusto mabuhay ng kapwa-tao. Kaya kung ano meron ng kapwa mo, pagsisikapan mo ang sayo, ang paunlarin mo, ngunit wala kang pakialam doon sa kapwa mo tao. Dapat yun ang nagiging katwiran at damdamin ng tao. Ngunit, kung halimbawa, sige, meron kang kapitbahay, nagtitinda, kalayo pa ng binibilhan mo. Bakit? Anong dahilan? Sasabihin, mura po ka doon, kung pares lang kayo ng presyo, ano pang katwiran mo? Dahil may taong ayaw niyang umaasenso kapitbahay niya. Tama ba ga? Subalit, mayroong mga tao naman na kahit di ka ano-ano, tinitighaw nila yung kapwa nila. Tinutulungan. Yung mga taong totoo ang damdamin, yung mga taong nagmamahal at tapat na totoo sa Diyos. Lalo tigit yung mga alam nilang totoong mga lingkod, gusto nila matulungan nila. Sapagkat gusto nila mapalago ang kabutihan at kabanalan ng Ama. Subalit yung mga hindi totoong lingkod, kapwa nila sinisiraan nila. Mga minamahal, kung magkakaisa lamang sa katotohanan ng tao at lahat ng naglilingkod ay totoo, banal lang mga tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung mayroon ka namang kapwa-tao, kay ganda ng pakita mo, kay ganda ng ginagawa mo, kay ganda ng damdamin mo sa kanya, ang ginaganti pa rin sa iyo, hindi maganda, bayaan mo lang siya. Sapagkat wala ka namang may gaganting masama dahil maganda loob mo sa kanya, di ba? Subalit sinisigurado ng Ama, yung magandang loob mo sa kanya at hindi magandang loob niya, siya magdurusa, hindi ikaw. Tama po ba? Kaya anong nawala sa'yo? Kaya sulong lang, diretso lang. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Buhay ba ang Ama? Anong nangyari kay Pablo? Nang panahon ni Pablo, wala nang ginawa kundi tumuligsa. Sino tinuligsa niya? At nang siya magliwanag, kasama na siyang nagpahayag ng mga pag-uulat ng tama't marapat na pahayag na mula sa tinutuligsa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal, napakabuti ng Ama. Hindi nakakatakot ang gumawa ng mabuti. Subalit ang gumawa ng masama, matakot kayo. Dahil nakalagpas ka man ng taon ng binilang, sigurado hindi buong buhay, makalalagpas ka riyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sabi nga, kung ano ang tinanim mo, siyang bunga nito. Kung ano ginawa mo, siyang ganti sa'yo.
Nagtanim ka ng mapait na buto, ano anihin mo? Nagtanim ka ng matamis na buto, anong bunga nito? Ano titikman mo? Anong anihin mo? Anong makukuha mo? Ngunit tandaan ninyo, mayroon mang santol na ang bunga niya'y maasim, may lumalabas ding matamis doon. Buhay ba nga, ma? Kaya, matuwa pa rin kayo. Gusto mo pa ba? Sabi ng tao. Sasagot naman yung nahihiya lang sa kanya, oo, hindi pa naman niya sinasabi kung anong gusto mo pa ba. Ganyan kumisan ng tao pag kinahihiyaan niya yung tao. Pero pag hindi niya kinahihiyaan, lang tanong na, di masagutin. Buhay ba ang ama? Yung ginagalang yung tumatawag, kahit tulog, bumabalikwas. Pag tinawag yung pangalan niya, Pedro! Oh! Pero yung hindi gumagalang doon sa tumatawag, naku, kahit na nagkadairat na yung pagtawag sa kanya, sabi pa niya pag bumangon, ay, tinatawag mo ba ka? Sinungaling na mga tao. Buhay ba ang ama? Kaya, sa ibabaw ng mundong ito, iba't iba uri ng tao. Ngunit iba't ibang uri man, pare-pares na mamamatay. Nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok, buto matitira, laman ay maagnas. Buhay ba ang ama? Kaya, yung naniniwala, nagtitiwalang may Diyos ng kahiwagaan at Diyos ng katotohanan, nagtitiwala sa banal na Espiritu. Sapagkat maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Espiritu Santo, binaba sa mundo, taglay ng tao, ang kumilala sa di nakikita, makikilala niya ang Diyos na totoo. Sino ba di mo nakikita? Hangin. Ano ba banal na Espiritu? Multo. May multo ba? Itaas nga ang kamay ng nakakita na ng multo. Ang multo'y istorya lang. Pero kapag tinatakot mo ang sarili mo, multo mo yan. Pag ginagalit mo ang sarili mo, multo mo yan. Subalit wala pang multo. Ano itsura ng multo? May nakakita na ba sa multo? Isalarawan nyo nga ang multo. Ipaliwanag nyo nga kung ano itsura ng multo. Kaya nga nang naglalakad siya, ibabaw ng tubig ang Kristo. Ano sabi? Multo! Minulto nila sarili nila. Mga minamahal, yan ang tao. Kapag nalilito, nagugulumihanan, may multo sa sarili niya. Dahil mismo sarili niya, tinatakot niya. Buhay ba ang ama? Kaya anong bilin at habilin, sumainyo ang kapayapaan. Kapag payapa ang isip mo, may inisip ka bang hindi maganda? May pumapasok ba sa isip mong masama? Wala, di ba? Ngunit kapag nagugulumihanan ka, ano mga pumapasok? Marami na. Natatakot ka, baka mawalan ka ng pera. Natatakot ka, baka mawalan ka ng trabaho. Natatakot ka, ang dami mong kinatatakutan, yan ang multo mo. Subalit, maliwanag ang nakatala, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo at ang kapayapaan ang sumainyo. Buhay ba ang ama? Kaya ang pagbati, sumainyo ang kapayapaan. Kaya kapag nananahan ng kapayapaan, sino magmumulto sa sarili niya? Wala. Mga minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya, tapat, wagas ang pag-ibig niya. Galit ba kayo? Ayan, demonyo yan. Natutuwa ba kayo? Kristo yan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sino nga naman ang kung sarili mo lang?
Paano mo sasabihin sa kapwa mo, nakita mo nang namamalipit, sasabihin mo pang, lumaban ka na. Eh di ba ikaw rin matataranta na? Ngunit ang banal na Espiritu sinasabing, lumaban ka anak, tibayin mo loob mo, manalig ka, gagaling ka. Di ba? Yan ang banal na Espiritu. Ano ang masamang espiritu pag nakita yung kapwa-tao? May sugat. Kakadiri naman yung sugat mo. Eh baka maputulan ka niyan. Demonyo yan. Sa halip na palakasin ang loob at sabihin, kapatid, manalig ka lang sa Diyos. Maraming paraan siya. Huwag kang matakot. Nang panahon ni Kristo, mga ketong ay gumaling. Manalig ka, gagaling ka. Yan ang banal na espiritu. O kapag nakita yung kapwa-tao, pumayat, ay kapayat mo eka. Sa halip na sabihin, kapatid, kung pumayat ka man at nagkasakit, manalig ka, gagaling ka. Tandaan mo, may Diyos. Ngunit yung walang takot sa Diyos, ay, ba't pumayat ka? Parang siya, alam niya kung ano mangyayari sa buhay niya. Ano kaya't kung isang araw, tinting na lang siya? Mga mahal, ganyan lang ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Masaya ba ang mundo? Hindi. Magulo ang mundo. Masaya ba ang Diyos? Hindi. Nalulungkot siya. Masaya ba kayo kapag nasa Diyos kayo at di kayo sa pera at sa bagay? Subalit, kung sa bagay kayo at sa pera, sigurado pag wala kayong pera at bagay, malungkot kayo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya hindi gugustuhin ng tao ang ganitong pangungusap, ang ganitong pananalita, sapagkat sino ka nga naman para magsalita ka ng ganyan? Eh tao ka lamang. Ngunit at pasubali, katapang mo naman kay lakas ng loob mo, salita ka ng salita, tao ka nga lamang. Ngunit at pasubali, walang taong mangungusap ng ganyan. Kaya, yan ang patuto, may banal na espiritu. Kapag nakita yung kapwa-tao, ay, ba't pumangit ka, eka? Kaganda mo, eka, dati. Hindi kaya sinaktan niya yung damdamin ng kapwa niya. Yan ang masamang espiritu. Hindi na muna niya tinignan na sarili niya, siya kaya'y maganda. Dapat, kung nakakita siya ng maganda noon at nang magkakitaan sila ngayon pangit na, kapatid, siguro masyado ka nag-isip. Huwag kang mag-isip, may Diyos. Para manauli ang ganda mo. Kang magagalit ha, gusto lang kitang gumanda uli, napakagandang pakinggan. Kaysa doon sa, ay, ba't pumangit ka ng ganyan? Merong tao, tatanong, ay, kumusta na ba eka si Pedro? Naku, eka. Ayun, yumayaman. Naku, eka, yumaman ba eka? Eh, paano eka yumaman yun? Eh, siguro eka, pinagpala ng Diyos. Katamad eka noon, eh, ba't siya yaman? Para namang napakasipag niya. Ano kaya ang pakialam niya kung yumaman? Di ba nainggit yung ganon? Yun ang masamang espiritu. Buhay ba ang Ama? O kapag pinakibantaan si Pedro at gumanda ang buhay, dahil tamad siya noon, ano ang sasabihin ng mabuting espiritu na nasa tao? Ay, mabuti naman at yumaman. Kahit tatamad-tamad lang siya. Siguro eka, kahit tamad, maganda ang loob nun, kaya pinagpala pa rin siya ng Diyos. Di ba yun ang banal na espiritu? Mga mahal, ang tao nagsasalita lang, hindi sinusuri, sinasabi. Ngunit at pasubali ang espiritu, bago bigkasin, tinutuntun mo na ang mabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nakakita, eh, kumusta na ba yung anak mong tamad? Di kaya masaktan ng magulang? Eh, magulang iyon. Eh, dahil mabait ang magulang,
Yun, sa patnubay naman ng Diyos, kahit tatamad-tamad siya, maganda buhay niya ngayon. Kasi nung lumaki siya, Eka, ay gumanda ang buhay niya kasi masipag na siya ngayon. Ay ganun ba, Eka? Mabuti naman, Eka, at nagbago. Palibali ba pa? Buti pa, Eka. Tanungin mo kaya yung anak niya. Yung anak mo bang masipag? Ano, kumusta na? Naku, naghirap. Kaya pala, masama loob niya. Buhay bang Ama? Mga minamahal, iba't ibang uri ng ugali ng tao'y binaybay sa inyo. Iba't ibang gawa at salita ng tao sa lupa'y binaybay sa inyo. Sinong nagbaybay? Si Kunching, alam niya ba ito? Hindi. Subalit buong mundo, may ugaling ganito at ganoon. Buhay bang Ama? Mayroong mga tao, hindi man daw lumalabas ng kanilang bakuran, pinagmamalakihan, pinagmamagalingan, subalit lahat ng chismis sa kapwa niya, alam. Sapagkat, kapag may nakita siyang kapwa-tao, inaalam. Nangungumusta kunwari. Humahanap lang pala ng may chichismis. Mga mahal, kasamang ugali iyan. Yan ang basahan ng ugali. Masamang ugali. Masamang espiritu yan. Hindi kayang tumanggap. Hindi kayang tanggapin na gano'n ang ugali ng taong gayon. Magagalit. Ngunit at pasubali. Di baling magalit ka. Natuwa naman ang Diyos sa tinuro at sinambit. Sabihin mo pa rin, kahit magalit sa'yo kapwa mo. Basta ang mahalaga, wala ka naman sinabi sa kanya. Sinabi mo lang ugali ng mundong ito, ugali ng tao. Sino ba pinatamaan mo? Siya ba? O ba't magagalit siya? Kaya, ang nagdaramdam, ang nasasaktan, parang may sugat. Kapag kinalabit mo, nagnaknak, kundi pa magaling, lumalim, dumugo. Ngunit kung wala kang sugat, kahit tampasin ka, wala kang mararamdaman. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan, di ako galit, di ako magagalit, at walang nakakagalit, nakakatuwa ang lahat. Kaya ang lahat ng marapat at dapat ay iuulat, ngunit ang hindi dapat, huwag nang sambitin na di na marapat wikain. Buhay bang Ama? Kaya, handa pa ba kayo na makinig? Gusto pa ba ninyo? Sa bagay, kung hindi man kayo handa, kayong ayaw na. At ayaw nyo na nga, tuloy pa rin ito. Mula sa mga gawa. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pa't nasubasub siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Tingnan mo ang hunghang sa unang kanyang pagkatao. Sino po kayo? Sabi niya. Pagkatapos tinawag niya ng Panginoon. Ganyan ang tao, mapagmaangan. Kung minsan, Panginoon, Panginoon ko, linalapastangan naman. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata. Ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco.
3 araw na hindi nakakita at hindi kumain at uminom. Yan ang patotoo. Kaya hindi nyo makikita ang Espiritu Santo. Mabubulag kayo sapagkat liwanag ito. Liwanag na walang kamatayan at di mamamatay, hihin at mapupundi tulad ng artificial na ilawan. Kaya nga, sa pagkakasabing, Saulo, Saulo, ang liwanag na kanyang nasilayan ay nagsilbing bulag ang mata niya. Kaya nga, ang sino mang mapagharian ng liwanag na yaon, diwa niya'y nabubuksan. Isip niya'y nakakaunawa, nababago pandama, sapagkat banal na espiritu nga. Yan ang banal na espiritu na kapagpapabago sa tao, sa gawang hindi marapat at di dapat, tinutumpak itong ganap. Binibigyan ng unawa, sinisidla ng pangunawa upang makaunawa ang diwa, kaya't maliwanag ang tinuran, ephata. Ibig sabihin, mabuksan kayo. Sa makatwid, mga mahal, walang mangungusap ng kabanalan dahil tao kang hindi makasalanan, sabi ng iba. Tao kang may sala at di ka banal na espiritu. Kaya nga ang paging dapatin na matutunan ay ang kabanalan at walang hindi magbabago't babanal sa banal na espiritong kakamtan. Kaya nga, ang marupok ay napatatatag, ang mahinay na palalakas, ang sarado ay nabubuksan, at ang madilim ay tinatanglawan. Kaya't ang bawat araw at gabi man, kay siya-siyang kamtin at kamtan, upang mapagharian at makapaghari, ang tao ay mabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye, matwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Yan ang banal na espiritu. Nakapangungusap sa tao. Kaya nga't natawag itong si Ananias at tumugon naman at ang tanong ay, ano po yon, Panginoon? Ang espiritong banal na di nakikita. Subalit, ang taong tinatawagan na nakadamat nakakadamay tumatalima. Sinusunod kung anong atas at utos niya sapagkat hindi matutulan at di matanggihan. Hindi malabanan at di makalaban. Sapagkat ang damdamin ay nasisiyahan, tumutupad, sumusunod kahit hindi niya nakita. Yan si Ananias. Nang ipabatid ng banal na espiritu ng Kristo, hindi tao ang bumaba sa kanya at di tao ang kausap niya sapagkat patay na ng panahon na yaon ang Hesukristo. Patay na ang Hesukristo. Espiritu na lamang ang kumausap kay Saulo. Ang nagsabing, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ang nangusap kay Ananias, na Ananias, tumungo ka sa dakong iyon. At nang dahil gagamutin siya, sino siya? Si Saulo bilang Pablo. Sapagkat ora mismo'y nabulag ang mga mata
at palatandaan ng kanyang pagkabulag sa mga mata. Nagliwanag naman ang kanyang kaisipan, nawala ang kanyang pananaw, ngunit nagliwanag ang isipan, nakaunawa siyang tuwiran. At nang maibigay at maibalik muli ang pagliliwanag ng kanyang mata, may liwanag ng pag-isip niya. Nabulagan ka na ba dito sa sanlibutan? Subalit nabuksan na at nagkaliwanag ng isip mo. Sa pagmulat mong muli tao, ang tataglayin mo na ay ang katotohanan. Mapapalad kayong tinataglay ay katotohanan at tinaligdan na at iniwanan ang pangsanlibutan, sapagkat maaari kayong mabuhay na kapiling at kasama ng sino mang inyong mahal at makamta ng anumang inyong marapat kamtan na hindi na ninyo gagawin ang sa unang inyong katauhan na naligaw, nagkamali at napahamak sa kasamaan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanyang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Kaya nga, napatotohanan na walang imposible sa banal na Espiritu ng Kristo. Napagbago niya pagdakang kaisipan nitong si Pablo, na tinaguri ang Pablo ang isang Saulo, sapagkat kung papaano nooy tumutuligsa siya sa mga kasamahan niya bilang mga apostol na iniwanan niya sa sanlibutan. Ngunit at pasubali nang nabuksan ang pangunawa, kaanib na nila kasama na nagpahayag ng salita. O tao, kuya kayo kung mababaybay nyo ang kasaysayan nitong si Pablo, marami siyang nayulat, marami siyang nagawa, marami siyang nabing salita, sapagkat naging matapang siya. Kung papaano noon ay matapang siyang tumuligsa, nang siya'y mabago, naging matapang naman siya ipaglaban ng Kristo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nawa nga, naging matapang kayo sa pakikipaglaban sa totoo at katotohanan at di kayo maduwag. Yamang alam ninyo kung sino ninyo sinusundan, tinatawagan at sinasambang tinatawag na sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, kami dinggin mo. I trust in you. Jesus, Jesus Christ, I trust in you. Nawa, mapatotohanan ng mga tumatawag ng gayon upang mapatotohanan din, di man nakikita, di man masilayan, may tinutupad, may ginaganap, nakapangungusap, nakapag-aatas, nakapagtuturo, at nakapagpapadama. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ang Espiritu Santo, Espiritong banal, na ng unang araw ng paghuhugas ng paa, sa dakong ito, puputulin na ang paa. Anak ng mga nag-aral sa siyensya, may cancer ang mga binti niya. At tinurang maliwanag, ba't tinurang mga binti? Sapagkat kapag naputol ang isa, maring kapag kumalat, pati binti niyang isa, ipiputulin na rin. Ngunit, at pasubali, hindi nalintana ang kanilang pinag-aralan, binaba nilang sarili alang-alang sa kanilang anak na gustong gumaling. Ayun, sabi ng tao,
Pasubali ko naman, ngayon, kolehiyo na. Tao, kung minsan sa kataasan at kayabangan ng tao, wag lang masabing siya'y sumuko sa kapwa-taong mangmang. Kakalabanin niya ang di niya nakikita. Ngunit kailan siya makakalaban? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal, si Kunching walang laban kanino man at di makalalaban sa inyong lahat. Subalit, kahabag-habag naman siya kung sa kabila ng lahat ng kanyang pasakit na dinanas at pagsukong marapat, sa kabila noon, siya'y mapapahamak. Walang sumunod, naging totoo at tapat na pinahamak. Kaya magnilay kayong lahat, sino ang sumunod sa inyo na napahamak? Pinahamak ba kayo at napahamak ba kayo? Maliwanag ang katotohanan. Si Saulo'y sumunod. Naging Pablo nakatupad. Nang panahon na yon, mapapalad kayo ngayon. Buhay nooy taglay. Pinasakitan man, ngunit taglay nilang pangako na naroon sila at nauna sa inyo, kapiling sa kaharian, masaya't maligaya, tinaglay ang katauhan, hamag pa hanggang ngayon, mababakas pa rin ang lahat ng ginawa sa banal na aklat na itong binabaybay ng tao at di malilimutan sa buong panahon, nakatala ng kanilang istorya at kasaysayan. Pagharian kayo, lahat ng tao ay may kasaysayan, magandang maging kasaysayan nyo ay mainam, kaysa masama na buong panahon, tataglayin hanggang kalahi-lahian kapuapuan, ang sasabihin, apo ni masamang Pedro yan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na Ama, ikaw ang saksi sa mga sinambit ng iyong espiritong di nasilayan. Ikaw ang nagdatal, ikaw ang nagluwal, ikaw ang nagnukal sa taong kakibat. Kaya't kung paano ito'y nailahad, ikaw ang magpatupad, ikaw ang magpaganap, ikaw rin ang magpatotoo, sapagkat walang laban ng sinumang tao sa iyo. Ngunit ang tao'y kinakalaban at lalalabanan ng kapwa-taong walang laban. Kaya ang katotohanan ipasilay mong tuwiran. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kailan may di makapangungusap at di makadudulog ng gayon si Constancia, sapagkat wala siyang karunungan. Kaya nga't siya mismo'y nasusuri niya kapag nasa pagkatao siya, kung anong pagkakaiba ng pagdulog niya. At siya ng tao, dapat marunong magsuri, dapat marunong magnilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano man po ang narinig nyo ngayon, kung nais nyo pong maragdagan at matutunan pa ang iba, na masigit pang mas malalim at masigit pang malawak, na mapapalawak pa at mararagdagan pa ng ating mahal na pare mamaya, magsimba po kayo. Kaya wag po kayong manahan sa nagsimba na kayo sabi nyo, halimbawa, nagpunta na kayo dito, hindi na kayo magsisimba ng linggo. Alam niyo po, mas maraming hinahanap, mas maraming natututunan. Ano po? Halimbawa, tinuklas mo kung paanong magbunga ang talong. Tinutuklas mo kung paanong magbunga ang munggo. Tinutuklas mo pa rin kung paanong magbunga ang kalabasa. Pag natutunan mo lahat yan at tinanim mo lahat yan, pare-paras kang aani sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang tuklasin nyo, yung puro at puro pa rin na makabubuti. Yung panay, makabubuti. Ano po? Sa salitang puro, ano ba ibig sabihin ng puro? Ano po? Walang halo. Ang salitang banal, walang halong kasamaan.
Ang salitang banal, walang halong kasinungalingan. Totoo po lahat. Kaya lang, nahahaluan kapag hindi totoo nangungusap. Nakakatakot namang haluan ng banal. Hahaluan ng masama. Ay, panik mo nga dito. Ano? Ha? Oh. Lahat ng nakukuskus ng kamay mo, ayan, nagagasgas. Subalit, kung hindi yan nagaganyan, dapat tuyong-tuyo na yan. Hindi naman pwedeng putulin ng kamay. Buhay ba ang Ama? Ibig sabihin, yun ang banal na espiritu. Nagpapagaling. Eh, sino ba nagbigay ng kanyang sakit? Ang banal na espiritu. Kayo, sino nagbigay ng sakit nyo? Ang banal na espiritu ba? Ang Ama ba? Huwag nyo sisihin ang Ama. Kundi, magtiwala kayo sa Kanya, manambitan kayo sa Kanya, at magpakatotoo kayo sa Kanya para palayain niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, naunawaan niyo po ba ang istorya? Ang kwento? May kwento po ba? Ang salita, ang pahayag, ang bahaging pag-uulat. Salamat naman. Dagdagan nyo mamaya. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan nyo man pong lahat at hindi ninyo naunawaan kayong lahat. Ang mahalaga, tapos na pangungusap. Subalit, hindi matatapos ang pagtupad at pagganap. Yung pag-uulat, tapos na. Kung mararagdagan, ewan ko pa. Kung dadagdagan, di salamat. Kung yung ayaw, di huwag. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Yan ang tao. Maaring magsalitang kumusta ka na. Pero ang hayop hindi makakapangumusta. Ang aso, pag nakita ka, ho, 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 sabi niya. Ang pusa, pag nakita ka, meow, meow, meow. Ang ibon, kung hindi man ganun ang sound, hindi nga dapat tularan. Walang makakagaya. Kaya ang gayahin mo, yung mabuti na kapwa mo. Hindi yung gusto mong gayahin ng, oh, oh, oh. Kaya mo ba yun? Di ka naman aso. Meow, meow, meow. Kaya mo ba yan? Di naman pusa. Pero ang tao, kaya mong tularan. Yung maganda, yung masama, wag. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, at wag gaya-gaya kung inggitera. Dahil habang ginagaya mo yung kinainggitan mo, mahirapan ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya kapag nakakita kayo, ay, nakasuote kayo ng pansagala. May Santa Cruzan ba eka? Hindi sigurado gagayahin yon. Anong gagawin? Kukutsain. Pagtatawanan. Sira ulo eka yan. Baliw eka. May tutulong kaya? Wala. Baliw daw eh. Subalit, nung nagpapakatutot, nagpapakabuting kapwa, kapag nakitang kaiba ang gawa, dapat ba pagtawanan? Alam kong may, ba't teka, bewan ko. Kung ano ibig nyo sabihin, di bahala kayo. Alam kong may magagawa. O sulong, magsuri kayo ngayon.
Saan kinukuha, tinuhugot ni Constancia mga dinadatal sa inyo? Kaya ba niyang pagdaka? Instinct pumasok sa isip niya yon? Alam kong may. Hindi na ika natapos yan. Puro alam ko na lang ng may. Hindi na ika binuo. Hindi mabuo ang tao. Magpakabuo sa totoo. Alam kong may magagawa ang Ama. Yan ang banal na espiritu. Kahapon, si Pilar David Arceo, lumapit kay Apo Kunching. Paalis na si Apo Kunching. Apo, parang masama po pakiramdam ko eh. Wala yan. O sige, minom ka ng tubig. Pupunta na po ako sa ano eh. Sige, pumunta ka dun. Punta ka. Miga. Bago malis siya po, Kunching pinunta. Kumusta ka na? Medyo maganda na po pakiramdam ko. Iwanan pa rin kita. Hindi naman kita kayang pagalingin. Ang Diyos magpapagaling sa'yo. Eto. Yun ang banal na espiritu. Kaya, alin pagpapalit mo? Yung kapwa mo nang aasar sa'yo? O ang Diyos mo? Walang makakatalo sa Diyos. Kaya, piliin mo siya. Alam kong may magagawa. Sapagkat kapag sinuri mo ang Diyos mo, napakagandang magbigay sa'yo. Napakabuti ng ginagawa sa'yo. Bakit mo siya ipagpapalit? Kay Pedro, kay Juan, na chismosa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka, ano gusto nyo? Kende tinapay. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Baba. Huwag kang, dyan lang kayo, dyan lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Tumitig muna kayo sa akin. Bilangin nyo sarili nyo. Sige, bilang. Magmula dito. O sige, sabihin mo. 7. Ayaw nyo pala, de. Ulit. Sige. Sige. Hey. Ikaw. 11. Sige. Doon ang punta ha. Walang iikot. Isa. Sige.
Alam kong may, labas na, magagawa. Wala na. Oy, dito lang kayo, Dana. Dito na. Diana, wala na doon. Alam kong may magagawa ang Ama. Yan, pasalamat kayo sa nagdala. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, yung iba naman, oh. Yung iba naman, ha? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari. Doon po. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking. Tigi-tigisa na kayo. Walang hindi nabigyan sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may gusto niyong bukulan? Bukal. Titingnan niyo muna, baka mayroong uod. 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 May uod pala ka, ba't pinamimigay? Pinasok ba yan? Kaya kayo titingin, kayong kakain. Mukhang masarap, ano? Lahat po ng tinatanggap ninyo, ariin ninyong gamot, panaligan yung gamot, at hindi lamang kayo ngata ng ngata, nguya ng nguya. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Ilang araw na lang po bago matapos ang buwang ito. Kung inyong pagninilayan, napakabilis po ng araw. Napakabilis ng panahon. Ano lang po ang hindi bumibilis? Yung pagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Dapat po, kung paano bumibilis ang panahon, ang bawat araw may mabilis na ring pagbabago. Sapagkat ang mabilis na pagbabago, mabilis na pandama ay bibigay ng Diyos sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya po ba ang buhay? Lagi niyong tatandaan, masaya ang buhay. Makaupo nga po sandali. Tanungin niyo nga po kung masaya kami. Opo. Kung di po kami masaya, hindi kami maglilingkod. Tanungin niyo nga po kung kami ay natutuwa. Opo. Kung di po kami natutuwa, hindi kami maglilingkod. Tanungin niyo nga po kung kami ay may pakinabang. Opo. Kung di po kami nakikinabang sa banal na espiritu, hindi kami maglilingkod. Ano ang pakinabang ninyo? Marami po. Na kahit may mga pinagdaraanan ka sa buhay mo, bakit ang katakataka, ang maghapon mo'y lumilipas, ang magdamag mo'y lumilipas, nahihimbing ka ng tulog, hindi ka nababalis at nag-aalala, natatakot para bukas. Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Yung, kapag naalala mo yung pamilya mo malayo sa'yo, bakit pag dumulog ka lang, wala lang, parang nalimutan mo na siya. Samantalang sa dating buhay mo, nandyan lang sa ututan pag di mo nakita, galit ka na. Buhay ba ang Diyos? Inis ka na, nagdaramdam ka na, nagtatampo ka pa, at nag-aalala ka. Pag tumawag ka at di ka pinakinggan, tapon nyo ng lahat siya, mga cellphone nyo na yan. Di ba? Ngayon, ba't naman di ka sumagot? Ba't di ka nakakasagot? Yan ang tatanong mo para makighintay ka ng paliwanag. Ngunit kapag ikay nasa espiritu, hindi mo na kailangan magtanong dahil pinabatid na sa'yo bakit hindi nakasagot. Bahagi ng buhay, napakasarap sa piling ng Diyos, Espiritu. Buhay ba ang Diyos? At yan ang banal na Espiritu. Huh! Bakit? Ano? Ano iniiyak mo? Ubuhok eh. Ano? Halika. Buksan. Dapat basahin sa kanila minsan yung sa Korinto. 1 Korinto. Basahin mo nga habang naghuhugas. Anong pinaliligo mo? Paano mo bang pinaliligo yan, anak? Anong gaano karami? Ganong dahon? Dadalhin natin. 4 na bayatas na magulang. 1 alagaw na magulang. At saka 2 tangkay na magulang. Alias, no? Yun lang. Pagkatapos ay balik ka, anak, ha? Dito wala na siya. Ito ang naiirita eh. Nagigisgis niya yan dyan.
Handa ako ng buhay po ba ang Diyos? Lahat po ng istorya ng Panginoon ay hindi naman po naitala sa Biblia eh. Hindi rin po na baybay po sa Biblia yung mga sinabi niya eh. Hindi po naitala lahat. At ayon po sa banal na espiritu ng panahon po na yaon, ayaw ilimbag. Ayaw nilang magkaroon ng limbag. At lahat ng kanyang manunulat, pinuputulan ng kamay. Binaon po yung banal na salita na yan, yung mga nakabalumbon. Subalit din niloob ng Diyos. Nagkaroon ng Biblia. Subalit, alam niyo po ba, ang lahat ng relihiyon may kanya-kanyang version. May kanya-kanyang version. Yung pinaka-original na Biblia, hindi tutukuyin niya kung saan. Subalit, lahat naman po ng mga relihiyon na yan, may kanya-kanyang Biblia. Kahit naman iba't iba ang version, babaybayin mo, yung pa rin at iyon. Kaya ang Diyos ay salita, at ang salita ay Diyos, walang pagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Bilang nga po kunsing wala pong karunungan, kaya hindi makikipaglaban. Bakit? Hindi naman kailangan makipaglaban. Hindi kailangan makipagtalas-tasan ng galing, makipagtagisan ng galing. Dahil hindi naman po yan importante. Hindi yan ang makakaligtas sa atin. Anong makaliligtas sa atin? Ang makipagtotoo tayo sa Diyos at ang relasyon natin sa Diyos ay yung ating pagbutihin. Kaya kahit ano pa, ang mga tao, kahit anong reliyon, mahalin natin. Buhay po ba ang Diyos? Magkaisa tayo. Manapa na magalit ka, mahalin na lang sila. Ipanalangin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa, at nawa po ay makontento na kayo sa narinig nyo, dahil may misa po tayo ng alas 5, kailangan naman po magsikain at babalik ng alas 5. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong kamti ng paghahari ng Ama, upang patuloy niyong maunawan kung sino siya at ano ang layo niya sa buhay nyo. Pagpalain kayo ng banal na Espiritu. Tayo na. Sa pangalang Kristo, makaunawa tayong lahat.